Ang negosyo, pag nahirapan ka, anong susunod nun? Magkukwit ka. Kasi pag nag-quit ka, anong mangyayari? Sayang pera, sayang investment, sayang effort. Gastusan mo na yung tubo, papunta mula sa taas pababa. Para di ka naakyat, ako po, ginoon ang hirap niyan. Mag-refill ka, tapos akit ka pa sa taas. Nag-negosyo tayo, pero dapat may safety. Yun ang suggestion ko lang. Doon tayo sa kung ano ba yung pwedeng maging mas mabilis na passive income na pwede mong itayo to your area. Ang i-offer ko sa'yo, kung ano yung mas mabilis kang makakabalik ng puhunan. Ang laundry dapat magandang space, magandang pwesto. Kapag naman water station, safe investment kasi walang lugi. Ang ganda naman ng yelo, pero hindi ko kasi may considered na needs. Kasi ang binabayaran po sa'yo, hindi yung tubig, yung services mo. Kasi yung tubig wala namang value eh. Yung tubig malinis, maganda, masarap, maayos. Actually, kaya ko mag-branch anytime I want. Kaya lang, ang kino-considered ko, paano yung quality? Paano yung sarili ko? Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming branch. Magkaroon ka ng maraming machine. Sa Palawan, yelo. Si Mr. Priest, nakita ko yung pan-deliver niya. Alas 10 na ng gabi, naikot pa sa bayan eh. Yan, meron tayong mga customer galing pa silang Bulacan. SM Marilao, no? Yung isang customer namin galing Samar. Tapos yung isa naman, Leyte. Anyway, si Sir ay taga Marilao. So, saan mo ilalagay itong negosyo, Sir? By the way. Pambahay lang. Hindi, pang business pero sa bahay lang po. Tama yan. Para at least walang renta, ano? Kung pwede dito sa Eh, bakit hindi po pwede, Sir? masikip po kasi. Masikip. Ito yung pagdadaanan sa gilid. Tapos sa second floor pa po bibitbitin. Gusto mong pahirapan yung sarili mo. Very good. Doon lang po may space na mga 16 square meter yung sa likod. Comment ko dyan, boss, gusto mong magpahirap ng sarili. Kasi, bakit ka mag-second floor? Eh, mayroon namang first floor. If I were you, sige, kung nandyan yung makina sa taas, pero yung dispensing mo dapat sa baba. Para di ka nang maakyat. Kasi imagine mo, 100 galon, no? 300 galon. Panikpanaog ka doon, boss. Siguro nga po kung maglalagay ako ng parang lifter eh. Decision mo na yun, boss. Pero ako na magsasuggest sa'yo. Mahirap po yung plano mo niyan. Pero kung gusto mo talaga dyan, may piece of advice. Kumbaga, pwede mong paalwanin yung trabaho eh. Ba't papahirapan mo yung sarili? The comment ko lang, boss, no? Kumbaga, mahirap naman mag-negosyo tayo, tapos hirap na hirap ka. Ang negosyo, pag nahirapan ka, anong susunod nun? Magkukwit ka. Kasi pag nag-quit ka, anong mangyayari? Sayang pera, sayang investment, sayang effort. Gusto mo ba ng ganun lang? Sayang lang. Ayaw mo, di ba? Doon tayo sa maayos. Ngayon, yung pinakita mo sa akin, may parking eh, di ba? Doon na lang. Nakapark yung tricycle tsaka yung motor eh. Benta mo na yung motor. Patingin niya ako ng taas. Meron ka bang pamaraan para itaas doon yung makinarya natin? Ayun yung taas. Third floor pala yung bahay mo, sir, no? Ano lang po, rooftop lang. Rooftop yung papunta sa taas. Kasya naman yung makina dyan, kung makina lang. Yung frame po dito hindi magkakasya. Bakit? Makipot lang po ito mga lang, frame po. Anong plano mong i-avail? 9 po. Yung Nine. tangke, pwede sa taas padaanin eh. Ibubutas na lang doon sa gilid. Kasi Hindi, ang pinaka-struggle lang naman natin sa una eh. Installation lang. Kailangan niya ma-install natin sa taas. Tapos yung lababo mo ay may suggest sa baba. Gastusan mo na yung tubo, papunta mula sa taas pababa. Para di ka naakyat, ako po, ginoon ang hirap niyan. Mag-refill ka, tapos akit ka pa sa taas. Lagay mo na sa baba yung produkto mo. Gawin mo ganito, yung makina, sige, secured mo na sa taas. Para kahit bumagyo, umulan, mulubog sa Marilao eh, no? So, ang mangyayari, kung doon, sa taas lang yung makina, ngayon, yung dispensing area mo, ilagay natin sa baba. Maglagay tayo ng lababo doon. Tapos, pag may lababo na, doon ka na magre-refill sa baba. di ba po kailangan naka-enclose yung dispensing? Hindi naman eh. Ang importante, malinis. Gusto mo, enclose mo yung garahe mo, gawin mong parang ganito yung garahe mo. Paraan doon, boss. Madaling gawa ng paraan yun. Kesa naman sa, kita ko yung hagdan mo, kakitid-kitid eh. Kapag nahulog ka dyan, boss, sabihin ko sa'yo, nako, alam mo, pag nanginegosyo tayo, considered mo yung safety. Kapag wala ng safety yung working space mo, boss, baka mamaya, considered mo yung safety. Mamaya, bit mo yung galon mong galon, kaliit-liit, nahulog kang galon. Nanginegosyo tayo, pero dapat may safety. Yun ang suggestion ko lang. Ilagay natin sa baba ang dispensing para makapag-operate ka na maayos. Gawin natin kontrata. Yung mga Ano pa, sir? yung mga ads-on po. Add-on. Wala kaming add-on. Package nga eh. Yung mga water meter, yung container, pwede po bang isama sa installment yun or cash? Ay, hindi, kuya. Add-on kasi. Magre-reserve po. Nag-reserve na kayo? Sure ka na, sir? Sure. Wala nang bawian, sir? Wala. Sige, sir. Ano, gagawin natin yung kontrata? Ang bilis, sir, ah. Thank you. Nabudol na ako sa matagal na. Budol na. Matagal na pala nabudol. Thank you, sir. Boss, thank you.
Ma'am, thank you. I don't know kung merong ano ba yung mga kailangan na consider, no? Ang mga tinitingnan ko kasi yung type of water, quality of water. Yes. Second would be, anong guidance mo in terms of, kasi magre-rent lang kami. Ano ba yung, I saw para about 300 gallons ba yan? 5 gallon na ano magandang targeted para makapagawa ako ng payback computation. No? Would like to start out with one branch. Okay. Parang pilot yun. And then kapag nag-break even, Okay. ang plano namin, one water station in every barangay in Marikina. Okay. So there's about mga 16 rin eh. We're into retail. Actually, corporate guy ako eh. But simula na kami magnegosyo ni Mrs. Because retirement. So mga community stores ang gusto namin i-set up eh. So ito yung kasunod sa plano namin. Water refilling. Pangatlo sa plano namin would be yung ice making. Ice machines. Baka nga rin itong Laundry. Ay, si Miss Lovely po pala. Nice to meet you. Thank you sa pag-discuss sa Oo. Hickory. Don't worry. Iaas kayong maigi niyan. Mabait yan eh. Mukha lang po nangangagat pero hindi po siya nangangagat. What's your name again? Roger? Will. Will pala. Sorry. Dami ko nang kausap kasi sir. Pasensya. I know. Pagdating mo dito sir, pang ilan na ba si sir ngayon? Pang 8? Congratulations on very successful business. Well, congrats to us, boss. Kasi part kayo niyan eh. Sa akin naman, sir, hindi ko tinuturing ako lang. Lahat ng mga tumangkilik sa Watermax eh. Siyempre, para sa amin yung tagumpay. Kasi sir, ganito eh. If you continue your business partnership with us, boss, ano ba ang meron sa amin? We could help you out sa marketing. We could help you out sa social media kung paano ipopromote yung inyong negosyo. And that's not all. Sige, secondary na lang yung social media, boss. But ang pinaka-importante talaga is the management. And which is ituturo namin sa inyo yun. System, kung paano tatakbo yung negosyo natin ng tama. Di ba? Kasi marami namang nagnegosyo ng water station, sir. Everybody could start this business. Kaya lang ang tanong, bakit maraming nalulugi? Di ba? Dami nalulugi kasi maraming mga nag-DIY, nagtipid, hindi marunong mag-manage ng negosyo. Maraming case-to-case basis, boss, na pwede natin i-consider, why, bakit ka nalugi? Hindi palagi si manufacturer or si supplier ang dahilan. Sometimes, kadalasan pala, is the owner itself. Balik tayo sa tanong mo kanina, sir, before we start the conversation, sabi mo, may plano ka, ito yung pilot business mo na hahawakan. When you say corporate guy, sir, ibig sabihin nun, dati kayong empleyado, ganun ba yun? Day job ako. May daily job kayo. Sa ako nagtatrabaho para one of the big local companies. Wow. Pero ang gusto namin is talaga for the longer term business. Okay. Kasi hindi ko naman papamana sa mga anak ko Yung trabaho mo ngayon. Oo. Yan ang maganda sa negosyo natin, sir, no? Pwede mo ipamana. Tama ho ba na yung water station, that can be the starting point. Pangalawa, yung ice making or even yung laundry, no? If I were you, sir, start doon tayo sa kung ano ba yung pwedeng maging mas mabilis na passive income na pwede mong itayo to your area. Boss, hindi ako taga Marikina. Hindi ko alam kung Marikina ka, di ba? Hindi ko alam kung ano yung in demand doon sa lugar ninyo. Basically, before you come here, I'm really sure na naggawa kayo ng konting survey. Ito ba yung galing ko sa... Galing po sa aming coffee shop. Wala yatang package 9 dito. Hindi ko alam kung iba yung lasa. Ang bilis na uubos, sir, kasi. The package 9 kasi, enhance yung lasa ng tubig talaga niya. Mas enhance lang. Mas okay siya. Ang gamit namin sa bahay, bibili pa ako ng Wilkins na distilled. Medyo mahal eh. Magastos. Refill lang yun, sir, ha? 350 yan, eh, kapag binili mo ng isang buo, eh. Alam ko kasi bumibili din ako niyan, eh. Tanong mo kanina kung ano yung dapat unahin, right? O dapat mo nang unahin kung ano ba yung gusto mo munang ibenta. Kasi lahat naman meron kami, eh. Kung ano yung money-making machine na tinatawag, meron dito sa Watermax. Laundry, yellow, water station. So, on Marikina, hindi ko po alam kung ano yung market na mabilis doon mag-generate ng benta. Kasi sir, ganito yan eh. Ang i-offer ko sa'yo, kung ano yung mas mabilis kang makakabalik ng puhunan. Kung laundry ba, okay ba doon? Ang laundry dapat magandang space, magandang pwesto. Kapag naman water station, safe investment kasi walang lugi. Walang lugi in a way na kailangan pwede mo siyang i-market. Pwede mo ilagay sa bahay mo, pwedeng kahit na hindi masyado maganda yung space or yung pwesto, as long as kaya mo siyang i-deliver, wala tayong magiging issue. Sa laundry naman, kailangan talaga maganda pwesto niyan. Yung ice making, kumusta yun? Ang ganda naman ng yelo, pero hindi ko kasi may considered na needs. Yung yelo, you could say it's only wants, pero ang tubig talaga needs eh. Magkaiba siya eh. Just in case ganito, considered mo, you go to a charity, meron na bang nag-charity ng yelo ang ibinigay? Wala. Tubig.
Di ba? Tubig talaga. Basically, ang tubig ang nagiging main source din ng yelo. Para makapag-produce ka ng magandang quality ng yelo, kailangan maganda tubig mo. Kasi kung maganda, may yelo ka nga, pangit naman tubig mo, wala rin kwenta. Tubig pa rin. If I will make a suggestion. Sige, baka maganda nga simulan yan. Kasi ang inisip ko rin, maganda na rinig ko sa inyo na makatulong kayo sa marketing because patayin yung presyo dun sa lugar. Siguro in the street na commercial area, meron at least 3, no? In return, boss, ganito, no? Sa amin kasi, sabi nga nila, bakit di mo pinapa-franchise yung makina mo? Pwede mo naman ipa-franchise. Pero sabi ko, kung mas makakatulong ako in a way na, free na lang yung franchise, wala ka na kayong babayaran, di ba? Kasi boss, sabi nga natin, Watermax ngayong taong 2024, 2025, leading brand kami ng water station. Basically, pwede namin talaga ipa-franchise. Kasi leading brand ka di ba? Ngayon, pag leading brand, dapat may presyo yan. Ngayon, ang ginagawa ko, instead na magbayad kayo ng royalty fee or loyalty fee, boss, edi tulungan na lang kita na gamitin mo ng libre, makita lang nila yung brand, alam na ng tao So, yun pala nakakatulong na. Kumbaga, hindi ala-chamba yung makina mo Kasi kinustomize So, doon pa lang. Number 2, siguro boss sa marketing kung paano natin mo promote yung sariling space mo, sariling negosyo mo. Kasi nowadays, meron namang social media and meron din namang yung regular marketing na ginagawa ng water station. Either way, kung ano yung mas effective sa'yo. Kasi may mga negosyo, sir, na hindi effective sa social media but sa community mas kinikilala. May mga ganong negosyo. Meron namang negosyo na kilalang sa social media pero wala namang benta. Kuha mo? So, dapat doon tayo sa may benta kasi naman talaga ang goal natin, negosyante tayo Dami nga, 6 million views, walang bumili. We make videos that generate sales, not only branding awareness. Kasi, ang sa atin kasi, boss, dapat hindi lang puro promote lang na walang nag-sales generate. Dapat nag-generate. Dapat may conversion na tinatawag. Sa amin, boss, kagaya ng mga client ko na pinuntahan ko rin naman pag nahihirapan sa marketing, we do the same. Pwede namin ibigay yon sa mga customer namin. Libre lang naman. Wala naman bayad On that part, malaki ang advantage talaga. Dun sa quality ng water ninyo, magkano yung tamang presyo? Actually, sir, babagtarin ko yung tanong. Hindi sa quality ng tubig ko. Okay. Sa quality ng serbisyo mo. Kasi ang binabayaran po sa'yo, hindi yung tubig, yung services mo. Kasi yung tubig, wala namang value Yung tubig, malinis, maganda, masarap, maayos. Pero ang babayaran sa'yo ng consumer mo, yung serbisyo mo. Hindi yung tubig ko. Kasi boss, ganito nilagay lang namin sa ganito, nagmahal na ang presyo kasi branded. Boss, sa totoo lang, hindi mo nga alam kung ano yung makinang gamit nila, Nature Spring, nila Wilkins, nila. Di ba? Nilagay lang kasi branded sila Naniniwala tayo na malinis yun, maayos yun, because of kilala, dahil branded. Pero tanggalin mo, brand X ang ilagay mo doon, bakit mo bibilin yun? Yung mga binibili nating tubig sa labas na kilala sa ngayon, kaya tayo naniniwala na malinis yun, sir. Kasi nga, branded siya May pangalang iniingatan. Same with us. Meron kami pangalang iniingatan. That's why hindi rin kami nagpapa-franchise. Kasi gusto namin, ingatan mo yung produkto namin. Mas matagal kasi ang buhay ng mag-manufacture kami, ingatan namin ang pangalan namin, and then itiwala namin sa'yo. Compare, boss, ganito. Ang dami kong nakita, nag-franchise. 3 years contract. After the contract, sir, tineterminate ang kontratang franchise. Ang dami na nun. So, ibig sabihin po, sa franchise fee pa lang, kung kukumputin mo, 7,000 per month, sa 3 taong kontrata, isang machine na ulit yun. O sige, ganito na ang gawin mo, boss. Huwag ka na mag-franchise sa akin. Ganito gawin mo. Isipin mo naka-franchise ka sa akin. Magtabi ka ng 7,000 pesos para sa akin. Pero hindi mo bibigay sa akin. Ilagay mo sa bangko mo. After 3 years, may isa ka pang machine. Sounds good, di ba? Hindi naman sa akin napunta, sa'yo. Yung servisyo na sinasabi ninyo, yung quality of service na yun talagang doon ka makikilala tsaka yun yung hanapin Yes. at babayaran ng tao. Ikaw ang gagawa nun. Pero may anong idea, Well, ganito lang. Kung meron kang system, for example, sa computer mo, o kaya sa Facebook mo, sa Messenger mo, kapag birthday ng mga customer mo, pwede mo silang regaluhan Baka mamaya sa buong pamilya, ikaw pa una nakaalala Regaluhan mo ng isang refill. O kunyari, from Watermax, Marikina Watermax, happy birthday to you. Anniversary pala ng customer mo. Binati mo. May charity work dyan. Meron nangyayaring kailangan mo ng donations. Binigyan mo ng tubig, libre. Boss, walang damage sa'yo yun. Kahit magpamigay ka ng tubig, kahit magpamudmud ka ng tubig, walang damage yun, boss. Ito, walang value. Pero sa kanila na nakainom ng tubig mo, malaking value yun. And that is your brand. Diba? Kaya nga, hindi namin pinapa-franchise, pero I let you na magkaroon ng sarili mong brand para yung effort mo. Ikaw mismo yung sumikat. It's time for you to shine, boss. Ganun yun. I will help you out to your business. And then kami, on our return, kapag naging successful ka na, edi success din namin yun. Ganun na kasimple yung mission ng company. Hindi namin sasarilihin yan. Any other tips on paano maging successful? Marami.
ang definition ko ng successful, siguro sa paunang success, magkaroon uli ng isa pang branch. Ang gusto namin, magkaroon ng isa about barangay. Masakit sa ulo, sir, ha? Sa una. Sakit ng ulo, walang problema. Oh. Sanayin tayo sa... Mukhang sanay ka naman doon din, no? Walang problema. Welcome na welcome ang sakit ng ulo. Coffee? Yes, coffee kung meron. So, kagaya ito, sir, yun yung definition ng success mo mag-branch. Boss, baka hindi mo na kailanganin eh. Honestly, boss, sa mga client namin, hindi na kinakaya yung third branch, second branch eh. Sa isa pa lang, solid na eh. Sa isang branch pa lang, okay na. Siguro part ng kung bakit namin inisip mag-branch out, no? Katulad ng pet grocery namin. Kasi nakita namin na sobrang mahal yung mga binibenta nila. And maraming mga pet owner na mas mahal pa yung pagkain ng aso nila kaysa pusa kaysa sarili ng pagkain. Totoo. Ang 1 kilo ng pagkain ng mga aso pusa, mas mahal. Totoo yan. So sabi nga namin, part na rin ng service natin to the community, di ba? Magkaroon ng affordable. Ito naman, in this case, magkaroon ng quality na tubig and quality na serbisyo. Yeah. So kung makapagdagdag kami ng ganun at yun yung may babalik namin sa community, that's also yung definition namin ng success. Sa amin, boss, ganito. Yung isang branch kasi, boss, it might masatisfied ka ni. Kasi may mga client ako, sir, sa isang branch may 3 makina eh. 3 makina. Okay. Kasi the more na dumadami ang branch mo, dumadami ang liabilities mo. Okay. At pag dumadami ang liabilities mo, ang hirap i-monitor. Or somehow, minsan, ganito. Sample ko lang sa'yo. Itong Watermax, di ako nag-branch. Bakit? Kasi kaya ko naman i-deliver yung lahat ng order sa akin eh. And kapag ka-deliver ko ng deliver, boss, without securing the quality, boss, baka mapabayaan. Kailangan ko ma-monitor muna yun. Siguro wala pa ako sa part na, magpa-branch na ako agad. Kasi, actually, kaya ko mag-branch anytime I want. Kaya lang, ang kino-considered ko, paano yung quality? Paano yung sarili ko? Kasi, boss, siyempre, I work for myself din, for my family. Boss, pag nag-branch ako, mayroon pa ba akong panahon sa pamilya ko? Mayroon pa ba akong panahon para sa sarili ko? Diba? Baka mamaya, bukas, sa tsugi na ako, swerte ng manugang ko. Diba? Ang point ko, boss, ganito, binabalanse ko lang kasi yung trabaho ko, tsaka yung self-satisfaction ko. I work para mag-enjoy, para maging masaya naman yung buhay ko. Kasi sanay tayo sa hirap, boss. So, sa akin, in my experience sa water station, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming branch. Okay. Magkaroon ka ng maraming machine. Simple. Bakit? Pag nasira yung isang machine mo, may nag-backup ka. Okay. Less sakit sa ulo. Natanggal mo na yon. Pangalawa, ilan po ba ang kaya mong i-deliver sa Marikina pa lang? Kung nag-renta ka sa isang pwesto lang nirerentahan. Imagine mo, sa isang pwesto, kaya mong magbenta ng 1,500 bottles. Gaano kalaking pera yun? Meron ako isang client sa Baguio, 1,500 daily. Yung yun, yung mga 5. Yung malaki. Yan, yung 1.5 gallons. Yung ganun. Ganito. Yan. Tawag doon. 1,500 bottles daily. Kaya. Baguio pa yun, malamig. Sabi nila, pangit. Walang bebili sa Baguio kasi hindi na masyado uminom ang tao kasi malamig. Nagkakamali kayo. Kasi malakas ang water station sa Baguio. At actually, sa Baguio, malakas din ang yeluhan. So ngayon, boss, ganito. Hindi tayo nagbe-base sa, sa malamig ng klima or what eh. Nagbe-base tayo sa dami ng populasyon. Diba? Ang Marikina, ang daming tao dyan. Ang dami doon, dikit-dikit yung pawn shop, dikit-dikit yung lechon manok. Tanong mo sa akin kanina, boss, magkano ba ang value ng tubig natin? Walang value yung tubig natin. Kasi isang ganun, piso lang puhunan mo eh. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, magkano value ng serbisyo mo? Piso isang... Yun laman. O kung piso laman nun, magkano halaga ng isa? Wala na. 0.02 cents. Wala nang value yung laman. Ang binabayaran mo, yung mismong lalagyan tsaka serbisyo mo. Kasi piso na lang yung value ng laman. Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit ipamigay mo yung tubig mo, hindi ka naman malugi. So malulugi ka kapag nawala yung galon mo, ninakawan ka ng mga tauhan mo sa benta. Ayun, kasi may operational ka eh. Kasi kung tubig lang ang nanakawin sa'yo, boss, wala ka kalugi. Pero kung nanakawin yung mga consumables mo, yari ka dyan. So yun ang mga case-to-case, boss. Ngayon ganito, kung sa palagay mo, ang isang makina, for example, itong package 9 ko, kaya niyang maglabas ng 500 container. Isang buwan. No, isang araw. Isang araw. Okay. Isang makina yan. Okay. Multiply by, magkano tubig sa'yo? Magkano yung value ng serbisyo mo? Sabihin mo na gusto ko i-presyo ng 35. 35 pesos. So, 500 times 35 pesos, that would be 17,500. Ito yung pwede mong kitain sa loob ng isang araw. Times 30, that would be 525 gross. Tanggalin mo na yung kalahati. So, malaki ang potential. Now, kung magbabranch ka, baka mamaya hindi mo din mabantayan. Kailangan mong bantayan. That's the next question. Hindi mo actually kailangan bantayan kasi may metro. May metro yan eh. Bawat lumalabas yan, pwede mong mamonitor. Ano siya? Ina-add on sa makina.
Lahat ng makina ko, binibenta ko dito, hindi included ng Metro. Kasi optional din yun ng may-ari. Kumbaga, I let you to decide na kailangan naglalagay ba kayo or hindi. Kasi may mga owner na ayaw eh. Part ng control kasi yan eh. No? Yes. Okay. Part of monitoring system. And maganda yung investment yan kung ganun. Yes. Ngayon, sa Baguio, yung client ko, na binanggit ko sa'yo kanina, nakakapag-produce siya ng 1,500 bottles. 3 makina nun. Sa isang pwesto. Package 9 yun. Hindi, isang package 10. 2 package 9. Ano yung package 10? Ito. Anong pinagkaiba niyan sa package? It's twice na malakas. Twice na malakas sa 9 and twice na matipid sa 9. Bago lang ho ba ito? No, matagal na. Kailan ko konti nakaka-avail kasi namamahalan yung iba. But if you're going to study about it, mas mas very promising yung 10. Kasi nowadays sa taas ng competition sa market, of course, gusto mo palagi ng advantage. Pero sir, ganito, sinasabihan ko din yung mga client ko na kung ang hahabulin mo lang is yung reject water ng water station to run the laundry, wag, mali. Okay. Kasi kukunti lang naman ang kailangan ng laundry, hindi naman ganun kalaki. Pero makakatipid ka kung may water station. Pero, kumbaga, worth it na lagyan, lalo kung nasa liblib na lugar ka. Diba? Kasi kailangan, ang water station kasi, sir, sabi ko nga, pwedeng mag-operate yan kahit sa bahay mo lang. Pero ang laundry, hindi pwedeng mag-operate yan nang nasa bahay mo lang. Dapat nasa magandang establishment yan. Magandang pwesto para makilala yung laundry mo. Kasi hindi mo naman pwedeng i-market yan na, uy, yung palabada mo. Pwede mong gawin ganun, online, or pwede mong i-house to house, humingi ka ng flyers and whatsoever. Services mo, i-promote mo. Kaya lang, it takes time. Compare sa merong nakalagay na talaga yung mga opisina, tamad nang maglaba yung mga nag-office boy, mga nag-office girl, tamad na maglaba yan. Ang hahanapin yan, laundry shop. Diba? Kagaya namin, pag nag-ride kami abroad, boss, ang hinahanap namin, laundry shop eh. Saan kami hahanap doon? Hindi kami taga ron. Diba? So, hahanap kami yung accessible, yung makikita namin yung mga signage na, oh, may laundry shop dito, palaba tayo dyan mamaya. Punta ka ng El Nido, boss. Tignan mo kung gaano kadaming laundry naka-display doon. At tignan mo kung hanggang anong oras sila nag-ooperate. Sa El Nido, nakita ko last time, 11 o'clock na ng gabi, umaga na pa yung laundry shop. Bakit ganun kalakas? Kasi may alakas ang turismo ng El Nido. Namimili ng lugar. Boracay, ganun din. I just go to Palawan 2 months ago. Nag-loop kami. So, nakaka-observe din ako ng lugar. Sample ko sa'yo, boss, sa Palawan, yelo. Si Mr. Priest, nakita ko yung pan-deliver niya. Alas 10 na ng gabi, naikot pa sa bayan eh. Boss, yelo lang yun. Pero alas 10 ng gabi, umiikot pa rin. Ibig sabihin, nakukulangan ka sa supply. Kasi inaabot ka ng gabi. So kung magkatayo pa ako ng isang yeluhan doon, may potential income pa rin. Kasi inaabot ng gabi yung kalaban mo eh. Di ba? Nakuha mo? May demand. May demand eh. Kagaya ganito, sabi mo sa akin, Alfred, doon sa Marikina, napakaraming tubigan doon. Napakarami ng water station. Ang dami ng kalaban. Kikita pa ba? Ano bang something na unique na pwede mong gawin? Lahat naman, boss, kapag ginawa mong unique ang negosyo mo, kikita ka. Paano yun? Ganito, ang lahat ng water station, kadalasan, sumasara ng alas 5. Paano kung alas 5 ka bukas hanggang alas 8? You put extra service, boss. And it adds value to your services kasi overtime na yan. The moment na sarado na sila, boss, sa totoo lang, yun pa lang yung panahon na pauwi sila galing opisina. Pwede mong laruin yun. Kasi since ikaw naman ang provider eh. Imaginein mo, ang water station, ang lakas niyan pag Saturday, Sunday. At mahina yan ng, minsan sa Monday malakas kasi nababalanse eh. Tuesday mahina. Monday malakas, Tuesday mahina. Wednesday malakas, Thursday mahina. Naggaganunan yan. Bakit? Kasi yung iba na-deliveran mo na eh. The day after mo pa mariripilan. Right? Ngayon, ganun din naman sa negosyong to. Boss, lahat sila sarado ng linggo. E di magbukas ka ng linggo. Services ang binabayaran sa'yo eh. Kapag services ang negosyo mo, kung ano yung kaya mong ibigay as sakripisyo, pwede mong maging advantage. Huwag kayong maging dependent sa Watermax. Dapat yung basic maintenance, troubleshooting, alam mong gawin yan. Kung hindi ka interesado matutunan yung pagkapalit ng filter, huwag ka nang magnegosyo ng tubig. Hindi para sa'yo to. Hindi ako naniniwala, sir, sa sinasabi nilang dapat pag mababa presyo ng tubig, babaan mo rin. Hindi. Yung value na nagsiserve. Sir Alfred, yung isa 10 order, ginagawa kong 5 lang kasi kailangan namin masupply ang lahat. So imaginein mo yun, nagko-cross-cutting ka sa delivery para lang masustain mo yung mga orders. Diba? Paano kung malaki makina mo? Di, limited yan. Bili ka ng bigay. Basta yun na mag-order, bigay mo.